Ito yung klase ng rally na walang paaalisin at walang patatalsikin. Constructive, objective, balanced, and fearless opinion. Mag-istorya ta Infovlogs with Papa Hardy. Magandang araw mga kaistorya. Ito na naman ang inyong kaistorya, Papa Hardy. And kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko, please pakidagdagan yung subscriber ko. Subscribe on my YouTube channel. At kung sa Facebook ka nanonood or sa TikTok, please follow my FB page and TikTok account, Mag-Istorya Ta Infovlogs, mga kaistorya. Sa January 13, isasagawa ang one of a kind rally sa Pilipinas, na ito po'y gagawin simultaneously from Luzon, Visayas, and Mindanao. Gagawin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. This is a national rally for peace. Bakit ko nasabing one of a kind? So far, sa naaalala ko lang, mga kaistorya, ito yung klase ng rally na walang paaalisin at walang patatalsikin. Kasi mostly kapag ka nagra-rally, ito ulitin ko. Ito yung klase ng rally na walang paaalisin, walang patatalsikin. Ito yung klase ng rally na walang sisiraan. Kasi sa naalala ko lang, sa nakikita ko, I don't know, correct me if I'm wrong, most of the rally kasi na sinasagawa, merong pinatatalsik, di ba? Merong pinare-resign, merong pinaalis sa pwesto, at meron talagang particular figure or tao or entity na sinisiraan. Pero iba ang rally na ito. Ito ay rally for peace. Kaya nga tinatawag na National Rally for Peace. And even if this is spearheaded by the members of the Iglesia ni Cristo, ito po ay bukas para sa lahat ng tao. Kahit hindi Iglesia ni Cristo, kahit saan ka mang organization na belong, if you are aiming for peace, kung ikaw ay nagnanais ng kapayapaan sa bansa, pwede kang sumama. Bawal dito ang ayaw ng kapayapaan, bawal dito ang toxic. Bawal dito ang may pinapanigan. This is not a rally for, sa pagkakaunawa ko lang mga kaistorya, this is not a rally to put a certain person into pedestal, and this is not also a rally to remove someone from his post or from her post. Ito yung rally na ang advocacy ay magkaisa ang lahat. Magkaisa, lalong-lalo na sa mga namumuno sa ating bansa. Sapagkat sa situation or sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas ngayon, with all the problems that we are facing, with all the effects of the climate change, bagyo here, there, and everywhere, mga pananim nasisira, agrikultura nasisira, inflation, tuloy-tuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin, nandyan pa ang iba't ibang uri ng mga sakit. Ang daming problema ng Pilipinas, mga kaistorya. Tapos yung mga taong inaasahan natin na mangunguna para hanapan ng solusyon ang problema, sila pa yung mga nag-aaway-away dyan. Teka, ceasefire muna.
Ito yung ibig sabihin ng rally. Ceasefire muna kayo. Imbis na magbatuhan kayo ng putik sa isa't isa, ceasefire muna, upuan muna natin at pag-usapan muna natin itong mga problema ng Pilipinas at pagtulong-tulungan natin kung papaano natin ito re-resolbahin. This is the essence of the INC National Rally for Peace. Okay, pag-uusapan natin ito today until January 13. So this is a series of our topics that will focus on the upcoming INC National Rally for Peace. Actually, meron ako nakuhang information, mga kaistorya. Ito ay official statement ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Isa-isahin natin ito at hindi natin ito mauubos sa isang vlog lang. Ito yung kasi meron tayong mga nakikitang mga post na this is rally for rally against injustice, rally against rally against to support or to declare support to a certain political figure. No, it's not. Ito yung tanong na sasagutin. Ito yung official statement ng pamamahala ng iglesia. Bakit ang INC ay nagsasagawa ng rally? Ito klaro ito, mga kaistorya. Ang Iglesia ni Cristo ay magsasagawa sa January 13, 2025 ng malayang pagtitipon na naglalayong ipadama sa mga pinuno ng gobyerno ang sentimiento ng maraming Pilipino na naghahangad ng kapayapaan para sa ating bansa. Di ba sinabi ko, sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon ay hindi makakatulong na mag-aaway-away pa at magbabatuhan pa ang mga taong inaasahan natin na siyang mangunguna para hanapan ng mga solusyon ang mga problema ng Pilipinas na kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Ito pa, bakit nagsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo? Ito ay isang panawagan na unahin muna nila ang paglutas sa malalaking problemang kinakaharap ng mga mamamayan bago ang mga hakbang na magdudulot lamang ng lalong pagkakabahabahagi ng kaguluhan. O di klaro, unahin muna ang paglutas sa mga malalaking problema ng bansa, itong mga epekto ng climate change, itong sunod-sunod na mga bagyo na sumisira ng ating mga pananim, ng ating agricultural industry, itong tuloy-tuloy na pagtaas ng mga presyo ng karning baboy, karning baka, ng isda, ng mga gulay, ng mga bigas, ang bilis ng inflation, tapos ang tagal ng increase ng sweldo. Di ba problem? Kasi kung hindi natin ito bibigyan ng agarang solusyon, gutom, hirap at gutom ang aabutin ng maraming mga Pilipino. Yon, mga kaistorya, yon ang iilan lang muna na mga dahilan bakit magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo. This is not a political rally, mga kaistorya. This is a rally for our country. This is a rally ignited to emphasize peace and unity. Kaya kahit na hindi ito religious rally kaya kahit nga hindi ka Iglesia ni Cristo kahit ano pa relihiyon mo,
kung ikaw ay naghahangad ng kapayapaan, pwede kang sumama. Kaya uunahan na natin. Just in case, no, during the rally, may magkikreate ng gulo. Gugulo. Hindi Iglesia ni Cristo yan. Kasi sinabi na talaga ng pamamahala na magrarally, magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo hindi para manggulo. Kaya nga tinatawag na National Rally for Peace. Mga kaistorya, this is just the first episode of our INC Rally vlog, ha? Okay? So this is the first episode. Mga kaistorya, kung ano bang masasabi mo sa pinag-uusapan natin ngayon, please write your comments below. At if bago ka pa lang sa YouTube channel ni Papa RD, please subscribe on my YouTube channel. Kung sa FB page ka or sa TikTok account ka na nanonood, please don't forget to follow my page, Mag-Istoryata Infovlogs, and please don't forget to like, follow, like and share. Till next time, mga istorya.